Yo, what's up guys? Ang video ito ay para sa mga nagtatanong kung paano ba magbayad sa tala gamit ang GCash. Pero kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo nang kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na gaya nito. Simulan na natin. So, una, punta muna tayo dun sa apps ng tala. Lagay lang natin ang PIN. Then yan, pag nandito na, ang gawin mo, pindutin mo lang yung make a payment. Then dito naman, kung gusto mo siyang bayaran ng buo, wala ka nang ibang pipindutin dito, kundi itong make a payment na lang. So ako, dahil gusto ko bayaran lang yung kalahati, ang pipindutin ko dito, itong pay other amount. So i-click lang natin yan. Then click natin tong sa baba na make a payment. Then, pagdating dito mo ilalagay kung magkano lang yung babayaran mo. So, i-type lang natin kung magkano. Then, kung na-type mo na kung magkano ang ibabayad mo, i-click mo lang itong make a payment sa ibaba. Dito naman, ang pipiliin lang natin ay ang GCash dahil GCash ang gagamitin natin sa pagbayad. So, i-click lang natin itong sa itaas na GCash. Pagdating dito sa payment instruction, dito mo makikita kung magkano lahat ang babayaran mo sa GCash. So, ang payment amount is naging 2,020. Dahil nagkaroon siya ng service fee na 20 pesos. Bale, yan na yung total amount na ilalagay ko sa GCash sa pagbayad ko sa tala. At syempre, bago tayo pumunta sa GCash, kailangan natin kopyahin itong reference number para gamitin natin sa pagbayad natin sa tala. Sa pagkopya naman yan, para mabilis, kailangan i-click mo lang itong copy katabi ng reference number. So, i-click mo lang yan. At pag may lumabas na copied, ibig sabihin, ready to paste na yan. So, ngayon, punta na tayo sa GCash. Then pag nandito ka na sa GCash, ang hahanapin mo lang ay ang bills. So, click lang natin yung bills. Then, click loans. At dito natin hahanapin yung tala. Pero para madali, dito na lang tayo sa search bar at i-type natin ang tala. Ayan. So, dito, ilagay natin yung total amount. Yan. Tapos, dito naman, yung pinapin natin na reference number na galing sa tala. Tinsunod, mobile number para din mag-text ang tala na na-receive na nila ang bayad mo. At last ay email address para dun isend na ang tala yung resibo.
Ayan, tapos ko nang fill upan lahat. Then, pagkatapos naman yan, scroll lang natin kay taas. Then, dito sa protect your bills, i-uncheck mo lang yan. Pagkatapos mong ma-uncheck, click mo lang ang next. Then, ito naman yung tala confirmation. Diyan mo iti-check kung tama lahat ng information na nilagay mo. Dahil, yan ang magiging resibo mo. At pag tama na lahat, i-click mo lang ang confirm sa ibaba. Din yan, antayin lang natin dahil nagpa-process pa siya. At yan na ang resibo ko mga katala. Nga pala, huwag niyong kakalimutang isave tong resibo mga katala. Sa pag-save naman ito, i-click mo lang yung download sa itaas. So, i-click natin. Din yan. Pag lumabas na yan, ibig sabihin, nakasave na siya sa gallery natin. So, ganyan lang siya kadali mga katala. Ngayon naman, i-check ko lang kung nabawasan na ba ang Gcash ko. So, ayan. Nabawasan siya ng 2,030. Ayan. Ngayon, punta na tayo sa Tala apps para malaman natin kung na-receive na ba ng Tala. So, ayan. Payment success na. Bale, dito ko napuputulin ang video. Ito mga katala. Sana nakatulong. Maraming salamat sa panonood.